ng mga rallyista lumipat sa Maynila matapos bawiin ng Quezon City ang kanilang permit para mag-rally sa EDSA ngayong araw. Representative Jervil Luistro hiniling na ipanalangin ang conviction ni Vice President Sara Duterte sa kinakaharap na impeachment case. Pag-uugnay kay dating House Speaker Martin Romualdez sa maanumalyang flood control projects, wala umanong ebidensya. Philippine National Police tinututukan ang pagbabantay sa mga transnational online group na nagsusulong ng karahasan sa mga kabataan. Critical water level sa Magat Dam, posibleng maabot sa loob ng 5 hanggang 6 na araw. At US President Donald Trump ipinag-utos ang pagbubukas ng runway para sa supersonic flights. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, July 2, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad, 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Matapos bawiin ng Department of Public Order and Safety ng Quezon City ang inisyu nitong permit para sa rally sa EDSA ngayong araw, July 2, nagpasya ang grupo ng mga rallyista na lumipat na lamang sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Hindi na mangangailangan pa na kumuha ng permit ang grupo para magtipon sa nasabing lugar dahil isa itong government-designated Freedom Park. Sa ngayon, naka-red alert status na ang puwersa ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department o MCDRRMD upang matiyak ang agarang pagtugon sa anumang posibleng insidente o emergency na maaaring mangyari kasabay ng isinasagawang kilos protesta. Kaugnay din ito, sinuspende ni Manila Mayor Isko Moreno Domagoso ang pasok sa lahat ng antas ng paaralan sa lungsod ngayong Huwebes, July 2 upang masiguro ang kaayusan at kaligtasan ng lahat sa buong lungsod. Dinideklara na po ng pamahalang lungsod at ng inyong lingkod na wala pong pasok ngayong July 2, 2026 sa lungsod ng Maynila. Magkayak kayo sa iba ninyong mga aralin para sa susunod na araw, but for today, para na rin sa kaayusan ng lahat. No? So sa atin naman sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, hangad namin ang kapayapaan ng lahat at malugod namin kayong tinatanggap dyan sa Liwasang Bonifacio. Pinakikisuyo namin bilang pamahalang katulad ng mga bagay na ginawa nyo na dati kapag kayo naglulungsad ng mga aktibidades na malakihan sa lungsod, na mapanatili natin maayos at malinis ang lahat, which I do believe that you will do. But it's just a gentle reminder to each and every one of us. No? Itutuloy ngayong araw sa Liwasang Bonifacio ang isinasagawang kilos protesta ng isang religious group matapos hindi na sila pagbigyan ng Quezon City Local Government Unit na magsagawa ng rally sa EDSA White Plains. Mula sa Liwasang Bonifacio sa Maynila, ang detalye ihahatid ni Benedict Samson live. Benedict, kumusta ang sitwasyon sa isinasagawang kilos protesta dyan sa Maynila? Magandang umaga, June. Sa mga oras na ito ay hindi pa nagsisimula ang opisyal na programa pero nakadeploy na ang mga otoridad na magpapanatili ng kaayusan sa lugar. Matapos ng hindi payagan ng Quezon City Local Government Unit, dito na lumipat sa Liwasang Bonifacio sa Maynila ang religious group na nagsagawa ng rally sa EDSA White Plains noong Martes hanggang Miyerkules. Sa mga oras nito, hindi pa opisyal na nagsisimula ang programa dahil ongoing pa rin ang paglalatag ng stage sa lugar. At para matiyak ang seguridad,
nakadeploy na ang mga tauhan ng Manila Police District sa Liwasang Bonifacio. Samantala, ang mga tauhan ng Manila Traffic and Parking Bureau at Metropolitan Manila Development Authority naman ang nangangasiwa sa pagsasaayos ng daloy ng mga sasakyan. Sa ngayon ay nakararanas ng moderate o bahagyang pagsikip sa daloy ng mga sasakyan sa P. Burgos Avenue. Ito yung mga sasakyan na galing ng Quiapo, Maynila patungo ng Manila City Hall at Taft Avenue. Yun kanina, inanunsyo nga ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso na walang klase sa lahat ng antas ng pribado at pampublikong paaralan dito sa Maynila upang hindi na rin maabala ang mga estudyante at guro na papasok sa mga eskwelahan. At yan muna ang ating update mula dito sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Balik sa inyo dyan, June. Oo, Benedict, yung bang space ng pagdadausan dyan ngayon, ano ang pagkakaiba doon sa EDSA White Plains? Mas malawak ba ito ngayon o mas malawak pa rin doon sa EDSA White Plains? Yun ang kaibahan lang dito. Sa EDSA White Plains, mismong kalsada, yung naokupa ng mga nagsagawa ng rally, kaya walang madaanan yung mga motorista. Dito sa may Liwasang Bonifacio naman, may nakatalagang open space dito malapit sa dating PhilPost. Kung kaya malaya nakakapagtipon itong mga grupo na nais magsagawa ng rally ngayong araw. Maraming salamat, Benedict Samson. Mula sa full alert status, ibinabana ng Philippine National Police sa heightened alert status ang pulisya sa buong bansa. Gayunman, mananatili ang full alert status sa National Capital Region Police Office o NCRPO. Itinaas ng PNP ang kanilang alerto kasunod ng malawakang rally na isinagawa ng isang religious group sa nakalipas na mga araw. Ipinatatawag ng Department of Transportation ang 34 na Public Utility Vehicle o PUV operators upang pagpaliwanagin sa hindi nila pagbiyahe sa kanilang ruta ngunit nakita sa isinagawang rally sa Quezon City. Samantala, inisyuhan ng violation ticket ang lahat ng mga sasakyang nakahambalang sa EDSA kasabay ng isinagawang rally sa may EDSA White Plains. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Nasa 3 lanes ng EDSA sa area ng White Plains Avenue ang pinaradahan ng mga sasakyan ng mga rallyista sa EDSA People Power Monument noong Martes. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, natanggal na rin ang mga sasakyan kinagabihan ng unang araw ng kilos protesta ng religious group. Ngunit binigyan diin ng ahensya na ang ginawa ng mga rallyistang may sasakyan ay paglabag sa batas trapiko, partikular na ang illegal parking. Mayroon itong multa na aabot sa 2,000 piso kahit wala ang driver ng sasakyan. Paliwanag ni MMDA Chairman Romando Artes, nahuli nila ang lahat ng mga lumabag sa pamamagitan ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Nag-issue po kami ng mga citation tickets for illegal parking. Doon po sa lahat ng sasakyan na nakaambalang sa karsada through NCAP. Marami po tayong natikitan, hindi ko lang po alam yung exact figures kasi iba't iba po ang nanikit na kinoconsolidate pa lang po namin. Sa lahat po ng karsada na hinarangan nila, inisyohan po natin ang ticket. Dumepensa naman ang MMDA sa mga batikos sa hindi nila paghatak ng mga sasakyang nakahambalang sa EDSA na nagdulot ng matinding trapiko sa lugar. Inihayag ni Chairman Artes na sinunod nila ang kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipatupad ang maximum tolerance. Ilang beses kami nag-attempt na mag-tow ng mga vehicles. Pero grabe po yung resistance na posibleng maging resulta sa kaguluhan at mapalaban ng ating kapulisan. Kaya minabuti po namin na mag-stand down. Samantala, inatasan naman ng Department of Transportation o DOTR ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na mag-issue ng show cause order laban sa 34 na PUV operators na hindi bumiyahe sa kanilang ruta at sa halip ay nakita sa rally sa Quezon City. Kabilang sa mga na-issuehan ng show cause order ay operators ng mga bus at UV Express.
Paliwanag ng LTFRB, nakaapekto ito sa mga public commuter na umaasa sa serbisyo ng mga PUV operator na isang paglabag sa memorandum circular ng ahensya. Pinagpapaliwanag ng LTFRB ang 34 operators sa notaryadong kasulatan kung bakit hindi dapat suspindihin o kansilahin ang kanilang permit to operate. Nakatakda ang pagdinig ng LTFRB sa mga naturang operator sa susunod na linggo, July 9. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mag-ingat at huwag magpagamit sa mga nagpaplano ng destabilisasyon laban sa pamahalaan. Ito ang paalala ng Malacanang sa mga nagsasagawa ng kilos protesta. Gayunpaman, hindi rin ipinagsasawalang bahala ang mga banta ng paglusob sa palasyo at sa iba pang tanggapan ng gobyerno. Maging maingat din po sila at baka sila ay magamit ng ibang mga tao na ang naisin ay patalsikin ang Pangulo. But matagal naman na po na may nagnanais patalsikin ang Pangulo sa gobyerno, sa posisyon. So hindi ito bago, so handa naman po ang gobyerno para dyan. Ito po ay nakarating na. At kung ito man ay isang chismis, isang pananakot, hindi naman po ito isa sa baliwala lamang ng mga otoridad natin. Pero ang tanong, sino ba yung lulusob? Sino sa mga nagpoprotesta? Hindi naman po siguro at ayokong paniwalaan. Walang seryosong banta sa seguridad na namomonitor ang Department of National Defense sa kabila ito ng pagsagawa ng kilos protesta ng isang religious group. Gayunpaman, nananatiling naka-red alert status ang Armed Forces of the Philippines na nagsisilbing backup support sa Philippine National Police sa pagpapanatili ng peace and order sa bansa. May ulat si Ryan Lacanlale. Wala naman kami na monitor. Insofar as I'm concerned. Bagaman naka-red alert status ang puwersa ng Sandataang Lakas ng Pilipinas sa gitna ng idinaraos na rally ng isang religious group, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na wala silang namomonitor na anumang seryosong banta sa seguridad sa bansa. Paliwanag ng Defense Chief, routine at normal na anya ang hakbang na pagdedeklara ng red alert status ng AFP sa tuwing may malaking pagtitipon o mga kilos protesta. Anya, support lamang ang papel ng AFP sa Philippine National Police upang matiyak ang kapayapaan at kaayusan. Well, routine lang naman yan. There's ongoing coordination with the PNP. Ang AFP ay support lamang sa PNP pang pangalagaan yung katahimikan. That's normal and routinary. Samantala, wala pang kumpirmasyon kung sino ang susunod na magiging AFP Chief of Staff sa nalalapit na pagreretiro ni General Romeo Browner Jr. ngayong Hulyo. Ayon kay Secretary Teodoro, nasa prerogative ng Pangulo ang pagpili ng susunod na leader ng AFP at tumanggi na itong isapubliko ang mga rekomendasyong isinasagawa. Yun ay usapin for the decision of the President and yung choice ng Chief of Staff talaga pupuntahin sa lahat ng ibang mga posisyon sa Armed Forces. So, hintayin ko yung pasya ni President, hintayin namin lahat ng pasya ni President. Sinabi rin ng kalihim na mahalagang maipagpatuloy ng susunod na AFP Chief of Staff ang mga reformang sinimula ni General Browner. Nonetheless, yung succession very important at mahirap din you must choose somebody who will build on yung magtutuloy yung legacy ni General Browner. At mahirap yung standard na nakita ni General Browner na makataas, whether sa local at sa international at saka sa overall management ng joint supports ng AFP at katulong po sa reforms na kinakailangan gawin at saka sa transition from solely ISO to both.
Iginiit naman ng Defense Secretary na mananatiling nakatuon ang AFP sa pagpapanatili ng seguridad at pagpapatuloy ng mga reforma sa sandataang lakas habang hinihintay ang magiging desisyon ng Pangulo sa susunod na AFP Chief of Staff. Kaugnay naman ng mga batiko sa kanyang mga pahayag tungkol sa issue sa West Philippine Sea, iginiit ni Teodoro na pawang katotohanan ang kanyang mga sinasabi. Sa akin naman, taong bayan na maghuhusga eh. Wala naman ako sinabi na hindi totoo. Totoo naman lahat ng sinasabi ko. At hindi ko problema kung wala naniniwala sa kanila. Problema nila yon. Palagay ko, tumingin sila sa salamin. At hindi naman Chinese ang kalaban natin dito na tao. Communist Party ng China at saka gobyerno nila na nag-aagaw ng teritoryo at babaliktad ng istorya. No? So, hindi nila madaan sa issue, dinadaan na lang nila sa alboroto. Di ba yun ang statement ko, sa alboroto. Samantala, hinggil naman sa inihaing kaso laban sa kanya, kaugnay umano ng Maltese passport. Sinabi ni Teodoro na hahayaan na lamang niyang umusad ang proseso. Kung nagsampa, tignan natin ang kalalabasan. Kaso yun, matagal ko nang clarify yan, ayaw nila maniwala. Pwede pa nung patunayan nila, sila nagsasampa, patunayan nila. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang nakikitang problema si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nangyaring protesta sa White Plains sa EDSA, maliban lamang sa posibleng pagpasok ng ibang personalidad o grupo sa rally na ang layon lamang ay manggulo. Samantala, tinutulan ng Pangulo ang alegasyon na may selective justice ang kanyang administrasyon. Ang problema lang namin is that merong impormasyon na siyempre merong mga mag-infiltrate, mag-agitate. Yun ang inaalala namin. Ayaw, yung pinaka-importante sa amin, walang masaktan. Either tiga-iglesia o kung sino man na mapunta ron na maggulo. They have their opinion. I believe they're wrong. Walang nagbago sa kabila ng protestang isinagawa sa Quezon City ayon kay Ombudsman Crispin Remulla. Itutuloy pa rin anya ng tanggapan nito ang planong paghahain ng plunder case laban kay Senator Rodante Marcoleta. May report si Evan Alvarez. Hindi mapipigilan ng mga kilos protesta ang napipintong pagsasampa ng kasong plunder at bribery laban kay Senator Rodante Marcoleta. Ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, ang mga nangyayaring rally ay parte ng freedom of expression ng naturang religious group. Ngunit wala umano itong epekto at tuloy pa rin ang timeline nang matanong kung may inaasahan pa ring pagkakaso sa Sandigan Bayan bago matapos ang linggong ito. Nothing's changing. Nothing has changed. Nothing has changed. Sir, nakapaulit-ulit. Nothing has changed. We will file. We will. Sir, this week pa rin po. This week pa rin po. This has not changed anything. Okay? May mensahe po kayo sa... Wala akong mensahe. Basta sa akin lang, we will do our job. We will do our job. Gagawin namin ang trabaho. Nahaharap ngayon sa plunder at bribery complaints ang senador para sa natanggap nitong kabuuang 75 million pesos mula sa 3 individual habang siya pa ay kongresista bago tumakbo bilang senador noong 2025. Hindi ito idineklara ng mambabatas sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth maging sa kanyang Statement of Contributions and Expenditure. Una nang nabanggit ng anti-graft body na pasok pa rin kasuhan ng plunder ang isang government official kahit private fund ang natanggap nito dahil lagpas ang halaga sa 50 million pesos. Naninindigan rin si Remulla na hindi nito pinupuntirya o sinisingle out si Senator Marcoleta. Anya, ginagawa lamang nila ang kanilang trabaho sa Office of the Ombudsman. People selective. No such thing. It's not selective justice. Freedom of expression nila yan, pero it's the wrong premise. There's no selective justice in this country when it comes to the ombudsman.
Matatanda ang pinaratangan ni Senator Marcoleta ang ombudsman na planado ang gagawing pag-aresto sa kanya para umano mapatahimik at mahadlangan ang kanyang paglahok sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte na isasagawa sa darating na Lunes. Samantala, pagdating naman sa mga kongresistang contractors na iniimbestigahan ng tanggapan, ipapaalam na lamang umano ng ombudsman kung sino-sino ang tinutukoy nila kapag handa na silang magsampa ng kaso laban sa mga naturang mambabatas. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi makaapekto ang nakaambang pagsasampa ng plunder case ng Ombudsman kay Senator Rodante Marcoleta sa pagsasagawa ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Impeachment Trial Spokesperson at Advisor Robert Ace Barbers, walang kinalaman ang isyong kinakaharap ng senador sa naturang paglilitis na nakatakdang magsimula sa July 6. Narito ang ulat ni Rosalie Coz. Walang kinalaman ang issue ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa plano ng Office of the Ombudsman na sampahan ng kasong plunder Senator Rodante Marcoleta. Ito ang tugon ni House Impeachment Trial Spokesperson at Advisor Robert Ace Barbers matapos ang pinakahuling pahayag ng senador kaugnay ng issue. Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. I respect his opinion on this issue. But this has nothing to do with the impeachment. Yang kasong kakaharapin o ipapataw sa kanya ay sa aking paniwala personally na walang kinalaman dito sa usapin ng impeachment. Naniniwala rin si Barbers, tila may pagtatangkang i-divert ang issue. This is probably a strategy, both legal and maybe a diversionary strategy. Samantala, panawagan naman ng isa pang House Impeachment Trial Spokesperson na si Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong hayaang umusad ang dalawang legal proceedings. Gate nito, magkahiwalay na legal na proseso ang kakaharaping reklamo ni Senator Marcoleta at ang impeachment trial kay VP Duterte. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hiniling ni House Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro na ipanalangin ang conviction ni Vice President Sara Duterte. Ilang araw ito bago ang nakatakdang paglilitis sa Vice Presidente sa July 6, 2026. Nagbabalik si Rosalie Coz live. Rosalie, gaano kahanda ang prosekusyon para sa paglilitis kay VP Duterte sa July 6? June, handang-handa na nga ang House Prosecution Team para sa July 6 impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa isang event sa Quezon City kaninang umaga, dumalo yung ilang public at private prosecutors sa panguna ni House Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro. Sa naturang event, may ginawa itong panawagan sa publiko. Ang sabi po ng nanay ko, pag nagdadasal, dapat nililiwanag. Pag nagdadasal, dapat specific. Pag nagdadasal, dapat nilalakasan. Join us as we pray for the conviction of the respondent in this impeachment trial. Pero bukod dito, humihiling din itong maisama sa panalangin ang senator judges, ang defense team ni VP Duterte at ang buong bansa. Samantala, ilan sa inaasahan ni Representative Luistro na mangyayari sa Lunes, July 6, ay ang opening statements ng presiding officer ng Senate Impeachment Court, gayon din ng lead prosecutor at lead defense counsel. Gayon din ang pagresolba sa mga nakabinbing mosyon ng magkabilang kampo. Unang didinggi ng Article of Impeachment na matinding pagbabanta at inciting to sedition. Ayon naman sa isa sa mga private prosecutor na si Attorney Lorna Capunan, June, isang testigo ang inaasahang isasalang ng prosekusyon sa Lunes para sa article na grave threats at inciting to sedition laban kay VP Duterte. Balik sa iyo, June.
Maraming salamat, Rosalie Cos. Mahalagang maunawaan ng publiko ang magiging argumentong ilalatag sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, kung kaya't mas mainam na wikang Filipino ang gamitin sa paglilitis ayon sa isang law dean. May ulat si Dante Amento. Binibigyang diin ni Dean Tranquil Salvador III, bahagi ng defense team noon sa impeachment case ni dating Chief Justice Renato Corona, na mahalaga ang gagamiting lingwahe sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Mas mainam anya kung wikang Pilipino upang mas direktang maintindihan ng mamamayang Pilipino ang pinag-uusapan. Anya, hindi sapat na mailahad lang ng prosekusyon at depensa ang kanilang argumento, kundi mahalaga rin na mauunawaan ito ng publiko. Gagamitin ba nila yung sarili nating wikang Filipino o gagamitin nila ang salitang Ingles o language Ingles? Bakit napaka-importante? Kasi ito ay babantayan ng maraming Pilipino. At dapat maganda, if they would want to come across, maganda siguro nga kung Filipino yung paraan ng kanilang pag-communicate. Dagdag pa ni Dean Salvador, sa unang paglilitis sa Lunes, July 6, mataas ang interes ng publiko at marami ang tututok upang mapanood o madinig ang argumentong ilalatag ng magkabilang panig. Inaasahang dadalo lahat ng partido tulad ng mga prosecutor mula sa Kamara, kasama ang mga private prosecutor at ang mga abogado ng pangalawang Pangulo. Ang pinakakritikal o mahalagaan niya na bahagi ng unang araw ay ang opening statements o opening arguments. Bibigyan ng pagkakataon ang prosecution at depensa na ilahad ang kanilang panig. Yung opening statements na sinasabi ng bawat bahagi. So ang prosecution bibigyan ng pagkakataon na magbigay ng opening statement, tapos kadalasan mga dalawang tao sa kanila yan, or probably gusto nila isa lang, depende, and then the defense will also be given a chance to present their opening statement. And this is very important, kasi this will dictate how each party will present their case. Kasi ito yung parang bibigyan mo na sila ng parang timpla or parang sneak peek ba or bird's eye view nung ano yung nakikita nila kung ano yung kaso nila. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iginiit ni Attorney Elaine Atienza, tagapagsalita ni late 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez, dating House Speaker, na walang batayan ang mga akusasyong nag-uugnay sa mamabata sa umano'y mga ghost flood control projects. Ito ang tugon sa pahayag ng Ombudsman na gagamitin ito ang testimonya ni dating Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan para sa binubuong kaso laban kay Romualdez. Ayon kay Atienza, sa lahat ng isinagawang pagdinig sa Senado, Kamara at iba pang opisyal na investigasyon, wala umanong dati o kasalukuyang opisyal ng DPWH ang nagturo kay Romualdez bilang may kinalaman sa pagpaplano, procurement, implementasyon, inspeksyon, pagbabayad o pagpapalabas ng pondo para sa mga sinasabing maanumalyang proyekto. Ipinaliwanag din niya na ang proseso ng pambansang budget ay hindi kontrolado ng iisang tao. Anya, inihahanda ng ehekutibo ang National Expenditure Program sa pamamagitan ng Department of Budget and Management at ng implementing agencies bago ito dumaan sa pagtalakay ng Kamara at Senado. Dagdag pa niya, kapag naisabatas na ang budget, wala umanong kapangyarihan ng Speaker ng Kamara sa bidding, pag-award ng kontrata, implementasyon ng proyekto, inspeksyon, pagbabayad at pagpapalabas ng pondo dahil ang mga ito ay saklaw ng executive branch. Binigyan din ng kampo ni Romualdez na kung may irregularity sa mga proyektong pang-infrastruktura, ang dapat umanong managot ay ang mga opisyal na may legal at operational na kapangyarihan sa mga naturang proseso. Ayon pa sa kampo ni Romualdez, hindi dapat gawing shortcut ang pagtukoy sa isang malaking pangalan kung walang sapat na ebidensyang mag-uugnay dito sa isang kaso. Anila,
sa paghahanap ng hustisya. Ang ebidensya at hindi akusasyon ang dapat maging batayan sa pananagutan. Iginiit ng isang kaanak ng biktima ng Tacloban shooting incident na kailangang patawan ng mabigat na parusa ang mga salarin. Lalo na ginagamit umano ng mga ito ang kawalan nila ng pananagutan sa batas dahil sila'y menor de edad. May report si Jed Neresina. Nanawagan ng ilang kaanak ng mga biktimang estudyante sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na ibaba na ang age of criminal liability o edad ng pananagutan sa batas sa bansa. Naging emosyonal si Jeneline Badoria, ina ng isa sa mga nasawing mag-aaral, habang iginigiit na kinakailangan ng mas mabigat na parusa para sa mga salarin. Ito ay matapos umanong magmalaki ang isa sa mga sospek na hindi siya makakasuhan dahil siya ay menor de edad pa lamang. Gusto ko lang sabihin na kung pwede, pababaan yung edad na pwede nang makasuhan. Kasi sabi niya nung yung nakabaril sa anak ko, wala daw crime liability. So paano yan? Isa sa lang yan sa bahay Pag-asa, pwede naman siyang makulong doon sa ibang pasilidad na pwede sa kanilang edad para din nila maramdaman yung sakit, yung parusa na karapat-dapat sa kanila eh. Disiplinahin din sila. Kaya nga yung bata, pag makakasala, di ba? Disiplinahin, turuan ng maayos, turuan ng tama. Sabihin na yun, hindi yung tama yung ginagawa mo. Hindi yung tama. Di ba paparusahan yan? Papaluhurin? Papaluon ng senturon, di ba? Eh yung bata na yan, nakamatay yan eh. Nakamatay yan. Nakamatay yan ang tao. So ano? Ibababahay pag-asa lang yun? Ha? So dapat may pasilidad din na karapat dapat sa kanila. Maramdaman din nila yung sakit. Ganito rin ang naging sentimiento ni Rolando Lapidario, ang ama ng isa sa mga mag-aaral na sugatan at kasalukuyan pang nagpapagaling sa ospital. Gusto ko rin ibaba yung 15 to 12 years old na para hindi na pamarisan yung pagkagawa ng krimen. Dahil kung hindi natin ibababa yan, mamimihasa yung mga minor de edad na yan eh. Marami pang batang papatayin dahil hindi sila makukulong. Hustisya rin ang panawagan ng kapatid ng isa pang estudyanteng sugatan sa naturang school shooting. Sana mabigyan ng hustisya yung mga nabiktima, lalong-lalo na po sa mga namatayan. At sana po hindi maging hadlang ang pagiging minor de edad para makulong. Kasi parang unfair naman po na ganun-ganun na lang. Sa kasalukuyan, batay sa Republic Act 9344 o Juvenile Act, ang mga batang 15 taon pababa sa oras na ginawa ang isang paglabag o krimen ay may absolute exemption o walang pananagutang kriminal. Ibig sabihin hindi sila maaaring ikulong kahit ano pa ang nagawa nilang krimen tulad ng pagpatay o rape. Sa halip ang bata ay maaaring idadaan sa isang intervention program sa ilalim ng batas tulad ng paglalagay sa kanya sa Social Welfare Department. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maaaring may kaugnayan sa online extremist group na 764 ang nangyaring pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City noong June 22 batay sa isinagawang pagdinig kahapon sa Senado. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, ang nasabing 764 ay itinuturing na isang national security threat ng Federal Bureau of Investigation at terrorist group naman ng Canadian government. Pinaniniwalaan din na bahagi ito ng Nihilistic Violent Extremism o NVE network. Sinasabing nagre-recruit umano ang nasabing grupo ng mga magiging miyembro sa pamamagitan ng mga online games gaya ng Roblox, Minecraft at Gourbox. Ang modus ng grupong ito, maghanap ng mga vulnerableng minors online at hikayatin na gumawa ng kahindik-hindik na bagay.
Sabi mismo ng FBI, the leaders of the group are pushing victims to create graphic pornography. Paano? Kinakaibigan muna. Binibigyan ng sense of belonging. Pinaparamdam na may lugar sila. At saka unti-unting hinihikayat sa mas madilim at mas mapanganib na gawain. Pinaigting ng Philippine National Police ang monitoring sa mga online site at iba pang transnational online group. Ito'y bilang bahagi ng pagsisikap ng PNP na maprotektahan ang mga menor de edad laban sa marahas na extremism. Ang detalye hatid ni Lea Ilagan live. Lea, ano ba ang ginagawang hakbang ng PNP para nga maprotektahan ang ating mga kabataan? Magandang tanghali sa June, inatasan na nga ng pamunuan ng pambansang pulisya ang PNP Anti-Cybercrime Group na magsagawa ng maigting na cyber patrolling. Ito'y upang hindi mabiktima ang mga menor de edad ng grupo na layong gawing marahas ang mga kabataan. Ipinag-utos na rin ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang masusing investigasyon sa tinatawag na adult groomer online. Ang adult groomer ay sinasabing may kaugnayan sa 764 Network na isang transnational online group ng mga extremists. Ang hakbang ng PNP ay kasunod ang mga pahayag ni Senator Risa Hontiveros sa Senado kaugnay sa grupo na aniyay nagmamanipula sa mga menor de edad. Ayon kay General Nartates, aalamin ng mga investigador kung may mga Pilipinong sangkot sa mga aktibidad ng 764 Network at kung may iba pang mga menor de edad na maaaring maging target ng grupo. Pinaniniwala ang posibleng na biktima ng grupo ang mga menor de edad sa San Jose National High School sa Tacloban na namaril sa loob ng paaralan. Posible aniyang sa paglalaro ng gorbak nakilala ng mga suspect ang adult groomer kung saan hinikayat ang mga ito na maging marahas. Bukod June sa mga menor de edad, posible ding mabiktima ng adult groomer ang isang individual na malungkot, lagi nag-iisa at kailangan ng mga makakausap. June? Maraming salamat, Lea Ilagan. Umabot sa 235 ang mga nakapasa mula sa nasa 796 na mga kumuha ng Sharia Bar Examination para sa taong 2026 ayon sa Supreme Court. Top 1 sa Sharia Bar exam si Ahmad Nuscavato at Van Regine Lim Perlas na kapwa nakakuha ng 89.15% na rating. Ang Sharia ay ang kalipunan ng mga batas at gabay na moral ng mga kababayan nating Muslim. Kinumpirma ng World Bank ang status ng Pilipinas bilang isa ng upper middle income country. Batay sa latest income assessment ng World Bank ngayong Hulyo, lumabas na ang gross national income per capita ng Pilipinas ay umabot na sa $4,850 kung saan nalampasan na nito ang $4,696 na upper middle income country threshold. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev, ang improvement na ito ng bansa ay bunsod ng patuloy na paglago ng ekonomiya ng Pilipinas, macroeconomic management at long-term structural reforms. Dagdag pa ng DepDev, ang development na ito ay nagpapakita lamang ng pagiging resilient ng ekonomiya ng Pilipinas. Naglabas ng panibagong panuntunan para sa tax exemption sa mga produktong pang-agrikultura ang Department of Agriculture at Department of the Interior and Local Government sa bagong tax exemption rule. Inaasahang mas bababa ang gasto sa pag-iimbak ng mga produktong pang-agrikultura sa mga kwalipikadong agricultural storage facility sa bansa. Ayon sa Department of Agriculture, hindi lamang sa malalaking warehouse nakatuon ang insentibo dahil sakop din ito ang halos buong agricultural supply chain, magmula sa maliliit na storage hanggang sa mga pasilidad na ginagamit sa pag-iimbak ng produkto sa buong bansa. Kabilang dito ang mga maliliit na stock room sa mga palengke.
mga storage facility sa mga tindahan. Gayon din ang mga bodega at maliliit na imbakan sa mga sakahan ay maaaring makasali sa exemption sa pagbabayad ng tax. Basta't hindi lalampas sa 3 milyong piso ang assessed value nito. And this would encourage nga na mag-build pa ng more storage facilities kahit maliliit, pati whether cold chain chiller man yan or freezer, kahit up to let's say 2.5 million, considerable na yan, no? So it also helps yung storage systems ng buong bansa, yung food security natin. Nakaalis na kagabi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungong Canada para sa 4 na araw na official visit. Ayon sa Pangulo, makikipagpulong siya kay Canadian Prime Minister Mark Carney upang talakayin ang kooperasyon ng dalawang bansa sa iba't ibang larangan. My visit will build on this very positive trajectory as we pursue new collaborations in niche areas, such as in mining, critical minerals, and renewable energy. We are also undertaking arrangements that would harness the strength of our diaspora as the anchor of our bilateral relations, such as in culture, the arts, and tourism. Binigyan din rin ni PBBM ang patuloy na suporta ng Canada sa posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. It may not be known to many, but Canada has been consistent and steadfast in its statements of support for the Philippines' assertion of its sovereignty and sovereign rights, especially in the midst of the ongoing issues we are facing now in the West Philippine Sea. Nagpapakitaan niya ito ng parehong paninindigan ng dalawang bansa sa pagpapanatili ng rules-based international order, kabilang na ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at ang 2016 Arbitral Award. Ilalatag din niya ang planong gawin ng Pilipinas sa ASEAN Summit bilang tagapanguna nito ngayong taon. I will talk about the Philippines' goals as this year's ASEAN Chair on ensuring energy and food security, strengthening maritime cooperation, and promoting the safety of ASEAN nationals. Ayon pa sa Pangulo, isa pa sa pangunahing layunin ng kanyang pagbisita ay para maghikayat ng Canadian investors na mamuhunan sa pagmimina, IT business process management, nuclear energy, telecommunications, cyber technology at financial services sa Pilipinas. Makakaharap rin ni Pangulong Marcos sa Canada ang Filipino community. Iginiit ni Senate President Sherwin Gatchalian na dapat maalis na ang Pilipinas sa pagiging dependent nito sa imported na langis. Isaan niya sa maaaring gawin ang pagsusulong ng paggamit ng mga electric vehicle. Inihayag ito ni SP Gatchalian sa isinasagawang pagdinig ngayong araw ng Senate Committee on Energy joint with Trade, Commerce and Entrepreneurship, Ways and Means and Finance. Tinatalakay sa pagdinig ang epekto ng Middle East crisis sa naging supply at presyo ng langis sa Pilipinas. Nanawagan ang mga opisyal ng Cordillera Administrative Region o CAR sa mga residente na magkaisa sa pagsusulong ng Cordillera Organic Act na kasalukuyang nakabinbin sa Kongreso. Ginawa ng mga leader ang panawagan sa pagbukas ng 39th Cordillera Month celebration sa Benguet. Ayon kay Baguio City Representative Mauricio Domogan, nakasaad sa 1987 Constitution na may karapatan ang Cordillera na maging autonomous region katulad ng Bangsamoro Autonomous Region sa Mindanao. Dagdag naman kay Mountain Province Representative Maximo Dalog Jr., ang autonomy ay isang necessity upang maipakita ang natatanging kultura ng Cordillera. Kasama ring nanawagan ang mga punong lalawigan sa Apayao, Benguet, Abra, Mountain Province, Kalinga at Ifugao na nagsabing ang autonomy ay nagpapatibay ng pagkakaisa habang pinararangalan ang mga ninuno.
Patuloy na ginagamot sa Benguet General Hospital ang nasa 120 mga bata na mayroong club foot. Isa itong kondisyon kung saan nagkakaroon ng deformity sa paa ng sanggol. May ulat si Grace Doctolero. Hinihikayat ng mga doktor mula sa Benguet General Hospital ang mga magulang na agad ipasuri ang kanilang mga sanggol kung mayroon itong club foot. Ito ay isang uri ng depekto sa kapanganakan kung saan ang paa ng sanggol ay nakabaliko, napipilit o nakaturo ng papasok at pababa. Batay sa mga pag-aaral, sinasabing walang tiyak na dahilan kung bakit ito nangyayari. Gayunman, may mga faktor na maaaring nagpapataas ng tsansa nito, kabilang na ang history sa pamilya, kondisyon ng sanggol habang nasa sinapupunan at lifestyle ng isang nagbubuntis. Pero ayon sa mga espesyalista, may pamamaraan upang malunasan ang club foot sa mga sanggol. Ito ay maaari nilang simulan kahit ilang araw pa lamang na maipanganak ang isang baby. Tama po. So pag mas maagang nakita, as early as 3 days, no, kakapanganak pa lang nung nanay, tapos nakita namin na may club foot, maaaring magsimula agad ng tinatawag nating intervention. So yung intervention, so the earlier we detect, the earlier we can intervene, and the earlier the patient can walk better. Sa kasalukuyan ay mayroong mahigit sa 120 mga pasyente na may club foot ang patuloy na ginagamot sa Benguet General Hospital. Kada taon, mayroong nasa 18 hanggang 25 mga bata na may club foot ang dinadala sa nasabing paggamutan. May mga bata na inaabot ng hanggang 4 na taon bago nila matapos ang treatment. Isa ang batang si Zion na mayroong club foot na maagang sumailalim sa gamutan. Matapos ang 4 na linggong paglalagay ng cast, nilagyan na ng brace ang kanyang mga paa habang patuloy na minomonitor ang mga development nito. Ayon sa Benguet General Hospital, libre ang pagpapagamot ng club foot dahil sakop ito ng PhilHealth at may iba pang mga partner organizations ang tumutulong din sa pagbibigay ng orthopedic cast at braces. So sa mga magulang, no, mami at daddy, hindi niyo po kasalanan na may club foot yung anak ninyo. At hindi rin po dapat kinakahiyayan. Ang club foot po ay may lunas at dalhin nyo lang po yan sa pinakamalapit na club foot center. Nandito ng umaga, kaya po natin gamutin yan. Ipakita nyo po ng mas maaga at mas maagang makakalakad ng maayos ang mga anak ninyo. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng umabot na rin sa critical level ang tubig ng Magat Dam sa loob ng 5 hanggang 6 na araw kung hindi pa rin makararanas ng sapat na pag-ulan sa watershed nito. Nagbabalik si Grace Doctolero live. Grace, ano ang inaasahang senaryo kapag sumadsad na sa critical level ang tubig ng Magat Dam? Yes, June, kapag umabot sa critical level na 160 meters ang tubig sa Magat Dam, maaaring mabawasan ang supply ng patubig sa ilang sakahan at maapektuhan din ang produksyon ng kuryente mula sa hydroelectric power plant kung magpapatuloy ang kakulangan ng ulan. Sa pinakahuling update ng NIA Maris kaninang alas 8 ng umaga ngayong July 2, nasa 163.73 meters above sea level na lamang ang reservoir water level ng Magat Dam. Ito ay mas mababa pa kaysa 163.78 meters na naitala kaninang alas 8 o alas 5 ng umaga. Wala rin nakabukas na radial o spillway gates. Babala ng NIA Maris, posibleng maabot ang critical level na 160 meters sa loob ng 5 hanggang 6 na araw kung magpapatuloy ang pagbaba ng level ng tubig at hindi magkakaroon ng sapat na pag-ulan sa watershed. Dahil dito naglabas na ng abiso ang pamunuan ng NIA Maris sa mga magsasaka na tignan kung ang kanilang mga sakahan ay kabilang sa mga posibleng hindi maabot ng patubig sa cropping season na ito na bunga ng mababang imbak ng tubig sa Magat Reservoir. Ayon sa NIA Maris, nakahanda ng tumulong ang DA Regional Office 2 sa pagsasagawa ng cloud seeding. Patuloy rin ang mga hakbang ng pamahalaan para mapanatili ang supply ng tubig sa Magat Dam. June, umaasa naman ang mga otoridad na makatulong ang mga hakbang na ito upang mapanatili
ang supply ng tubig para sa irigasyon at maiwasan ang mas malaking epekto sa mga magsasaka sakaling magpatuloy ang kakulungan ng ulan. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Grace Doc Tolero. Pinag-aaralan ng Toll Regulatory Board o TRB ang pagtatanggal ng mga barriers sa lahat ng toll plaza sa mga expressway, pangunahin na sa Metro Manila Skyway Stage 3. Ito ay matapos punahin sa pagdinig ng Senado ang pagkakaroon pa rin ng mga barriers sa mga toll plaza na nagdudulot ng mabigat na daloy ng trapiko. Alamin natin na detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, kailan ba ang planong ipatupad ang barrier-free toll plaza sa Skyway? Kailan target maging barrier-free ang lahat ng mga toll plaza? Pangunahin na nga itong Metro Manila Skyway Stage 3 bago magtapos ang kasalukuyang taon. Ito ang inihayag ng Toll Regulatory Board o TRB sa kasabay ng pagdinig ng Senado or ng Senate Committee on Public Services ngayong umaga. On Public Services. Pagkakaroon pa rin ng mga barrier sa mga toll plaza. Partikular na ito sa Metro Manila Skyway Stage 3 na pinangangasiwaan ng San Miguel Corporation o SMC Tollways kung saan nagdudulot ang mga barrier ng mabigat na trapiko. Paliwanag ng Senador, 2 taon nang ipinangako ng SMC ang pagtatanggal ng mga barrier sa mga toll plaza, partikular na sa mga RFID lane. Ito ay upang mapabilis ang daloy ng mga sasakyan at wala nang abala sa mga motorista. Ngunit hanggang sa ngayon ay hindi pa rin na ipatutupad ang teknolohiya para dito bukod pa sa patuloy na problema sa RFID na hindi nababasa sa mga toll plaza. Paliwanag naman ng kinatawan ng SMC Holdings na si Attorney Melissa Encanto Tagarda. Mayroon na silang teknolohiya at handa na silang ipatupad ang barrierless toll plaza. Ngunit kinakailangan pa nila ang regulatory support o regulasyon mula sa Toll Regulatory Board. Paliwanag naman ni TRD Regulation Division Chief Jose Carlos Ortiliano, nagkakaroon sila ng problema sa implementasyon nito. Katulad niya sa Valenzuela City na wala ng barrier, ngunit may iba na walang RFID at hindi nagbabayad at tumatakas palabas sa Balintawak o Mindanao na wala or Mindanao Avenue na walang toll exit. So we have to implement that kind of policy nang sa gayon wala nang magtangkang tumakas para makalusot ni makabayad ng toll fee. So coordinate with MMDA, with LTO, with HPG na yung mga tumakas, ibigay, maalarma yung sasakyan nila. Pag nakita sila sa kalye, paparahin sila, titikitan sila, etc. Apo sir, we will do that po. Apo. Okay. So kailan po yung timeline? Kailan po natin may patutupad na yung maging barrierless na ang lahat ng toll plaza natin? Siguro sir, ano po, lang po namin, try po namin, siguro within the year po siguro sir, makakapagkamata po kami sa Apo. Okay. sumang-ayon na rin ang SMC na makikipag-ugnayan sila sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan, partikular na nga sa Metropolitan Manila Development Authority, Land Transportation Office at Highway Patrol Group at Toll Regulatory Board. Kaugnay nga dito sa plano nilang pag-implementa or pagpapatupad ng barrierless na toll plaza. Mula dito sa Quezon City, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Naglabas ang US Department of Transportation ng panukalang bagong regulasyon para sa mga supersonic flight. Ito ay sa bisa ng executive order ni Pangulong Donald J. Trump sa halip na limitahan ang bilis ng mga susunod na henerasyon ng supersonic aircraft. Nakatuon ang bagong panuntunan sa noise limits o antas ng ingay. Ayon sa White House Office of Science and Technology Policy, layunin ng inisyatiba na muling buhayin ang supersonic innovation na mas mabilis, mas tahimik
at mas ligtas na biyahe sa buong bansa. Opisyal na dumating si Japanese Prime Minister Takaichi Sanae sa kabisera ng India 3 taon mula nang huling bumisita sa bansa ang isang lider ng Japan. Ito rin ang kanyang unang personal na pagbisita sa India. Sa nakatakdang pagpupulong kay Prime Minister Narendra Modi, tatalakay ng dalawang lider ang mga mahalagang issue gaya ng economic security at energy security. Layunin ng dalawang bansa na higit pang palalimin ang kanilang special strategic global partnership. Sa harap ng kasalukuyang pandaigdigang sitwasyon, inaasahang magtataguyod sila ng mas komplementaryong kooperasyon at mas matibay na strategic relations. Isang residential community sa Central China ang umani ng atensyon dahil sa kakaibang cooling system na tinatawag na rooftop rain. Sa expose ng spokesperson ng Ministry of Foreign Affairs ng China, makikita na sa pamamagitan ng mist na ibinubuga mula sa bubong, bumababa ang surface temperature ng lugar ng 5 hanggang 8 degrees Celsius sa loob lamang ng ilang minuto. Ang teknolohiyang ito ay nakikitang makabago at praktikal lalo na sa gitna ng tumitinding init ng panahon. Bukod sa kaginhawahan, nagiging modelo rin ito ng mga komunidad na naghahanap ng sustainable cooling solutions. Tumutulong sa earthquake relief operations ang US Space Force mula sa orbit. Ayon sa US Southern Command, ginagamit ng US military ang mga kakayahan ng Department of War space assets upang maghatid ng mahalagang satellite imagery sa mga relief planners sa Venezuela. Sa pamamagitan ng pagsasama ng datos mula sa kalawakan, mas mabilis na natutukoy ng mga decision maker ang lawak ng pinsala at kung saan dapat unahin ang life-saving aid. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa aklat ng Roma 12:10 na nagsasabi, sa pag-ibig sa mga kapatid ay magmahalan kayo. Sa kapurihan ay pagpauna ng isa't isa ang iba. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali po.